mundo, buong universe, magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon sa Tanang Bisaya. Naimbaga malim. Maupay nga pulo. Maya pagat panapon. Buenas tardes, amigos, amigas. Good afternoon po sa inyong lahat saan man kayong bahagi ng mundo. Wini-welcome namin kayo. Dito sa paboritong tambayan ng mga nagnenegosyo at kanilang mga kasosyo dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Kung nais sa kami katok, maaari po tumawag sa 883-63875 o sa 8801-9836. Yes, pwede nyo rin kaming i-text sa 0927-540-2241. At syempre, mag-iwan ang inyong comment at greetings sa ating Facebook at YouTube live stream sa DZAR 1026 at sa Patok sa DZAR. Yes, at live na live din mo tayong mapapanood at mapapakinggan via GSA Channel 14 nationwide. Kaya mag-like, mag-comment at mag-share na ho kayo mga ka-partners at kapatok. At kami ang inyong katok ngayong hapon. Ako si ka-partner Wella. Yes, ako naman si ka-partner Cherry. Kumusta ang inyong Lunes, mga ka-partner? Mabuting mabuti, ka-partner Wella. Si ka-partner Cherry galing sa isang concert, kaya medyo paos. Oo. Overnight concert. Cheering squad kasi ako eh. So, ang ating mga kasama ngayong hapon ay isang special na panauhin. Ang sabi dito, your partner in the ultimate journey. Yes. Ayan, mga mahilig mag-travel dyan. Isa na ako dyan. Ipakilala mo na, ka-partner Cherry. Yes, sa loob ng 10 taon, ang Hajj at Umrah Plan Incorporated ay naging katuwang ng ating mga kapatid na Muslim sa pagtupad ng kanilang banal na paglalakbay. Mula sa Hajj at Umrah packages, savings plan hanggang sa halal tours. Lahat ay nakaugat sa katapatan, sinseridad at paglilingkod sa Umrah. Siya ay nakapagtapos ng aquaculture sa Zamboanga at Arabic Sharia Studies sa Sudan. Inialay niya ang kanyang buhay upang gawing abot kamay ang pangarap na Hajj para sa marami. Narito ang CEO at President ng Hajj and Umrah Plan Incorporated, Sheikh Zanzibar Jahamali. Assalamualaikum o assalamualaikum. Good afternoon po sa inyo and welcome to Patok sa DZAR. Meron ho kayong pagkakataon upang bumati magpasalamat, especially those who are with you behind the scenes. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Zanzibar Jamahali, founder ng Hajj and Umrah Plan. Nagpapasalamat po ako sa pag-invita sa amin ngayong araw at sa mga nanonood ngayon, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo upang manood dito sa amin, inshallah ta'ala. It's our pleasure for you. Bigyan na naman po kami ng kaunting history bago na itayo itong Hajj and Umrah Plan. Yes, yung Hajj and Umrah Plan, itinayo po namin noong 2015. So, 10 years na po tayo sa ngayon. Itinayo po namin yung, yes, salamat po. Itinayo po natin yung Hajj and Umrah Plan dahil nakikita po natin ang pangangailangan ng mga Muslim na magkaroon sila ng guidance mula sa ulama, mula sa mga nakapag-aral ng Islamic Sharia. Ito po yung batas ng Islam. Kasi yung pag-hajj po at saka pag-umrah, ito ay mayroon talagang manasik or yung procedure kung ano yung dapat na gawin. Hindi po pwede na tayo yung gagawa kung ano yung gusto nating paraan. Mayroon po talaga itinakda ang Panginoon at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung steps by steps na gagawin natin sa paglalakbay ng umrah at saka sa hajj. Doon sa ating mga viewers na non-Muslim, ano yung ibig sabihin ng Hajj at Umrah? Yes, ang Hajj po, ito po ay compulsory sa bawat Muslim na mayroon siyang kakayanan. Ibig sabihin, kaya niya ang expenses for Hajj at saka kaya din niya yung sarili niya upang magsagawa ng rituals of Hajj. So, compulsory po ito sa bawat Muslim na may kakayanan at once in a lifetime po na compulsory sa kanila. So, ginagawa to once a year din. So, ang pag-hajj po ay ito ay paglalakbay ng spiritual journey na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang unang inutosan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon, ang unang inutosan niya ay si Propeta Abraham alayhi salatu wassalam nung ginawa niya yung Kaaba at patuloy ang katuruan hanggat dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaming mga Muslim, kami ay taga-sunod po ng
ng mga propeta kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung mga propeta na nauna sa kanya, ginagawa po namin yung mga katuruan nila. Kung kaya't ang bawat Muslim ay dapat mag-Hajj po siya, magsagawa siya ng Hajj once in a lifetime. Once a year. Once a May year age po. limit ba yan o requirement? Wala naman po. Sa ngayon, open po kahit anong Pwede edad buong ka. pamilya? Yes, buong pamilya pwede po. Pwedeng ganun. Yes. Yung umrah naman? Yung umrah naman po, ito ay anytime po gagawin, any time of the year. After ng Hajj, open na po, bukas na po yung pagsasagawa ng umrah. At may area lang po talaga na hindi na ginagawa ng umrah, like yung pagpunta sa Arafah, sa Muzdalifah, sa Mina, hindi na po yun part ng umrah. While sa Hajj, so kasama po yun sa rituals ng Hajj. So kasi marami tayong mga viewers kayo na non-Muslim. Ano yung mga services na ino-offer naman ninyo ng HUP? Yes, ang services po namin sa HU po, una yung pagsasagawa ng Hajj, na-explain na po natin, at saka pagsagawa ng Umrah. At mayroon po tayo tinatawag na Hajj Savings Plan. Yung Hajj Savings Plan po is 1 year hanggang 10 years. Pipili ka po kung kung saan or kung kailan ka mag-Hajj. Let's say after 5 years, mag-Hajj ka, so pag-ipunan mo po yun mula ngayon hanggang 5 years, and savings po, monthly savings po yun. So ginagawa po yun ng mga wala po silang pang-cash sa kanilang Hajj. So nag-iipon po sila sa monthly income po nila. At yung pangatlo po ay sa services natin ay yung Badal Hajj. Yung Badal Hajj po sa mga taong namatay na or nagkasakit, hindi niya kaya yung sarili niya pero may naiwan siyang pera para sa kanyang pag-Hajj, pwede po yun, dadalhin lang po dito sa amin at kami yung mag-Hajj po para sa kanya. At yung pang-apat po, mayroon tayong tinatawag namin halal tours. So yung halal tour po namin ay ginagawa po namin yung side trip ng Umrah. After ng Umrah, pupunta ng Dubai or pupunta ng Masjid al-Aqsa sa Palestine. Kasi ang Masjid al-Aqsa isa din po sa tatlong pinaka-holy mosque ng Islam, ng Muslim. At yun, nagsa-side trip po kami sa Turkey, sa Egypt, sa Jordan, sa mga Muslim country, ginagawa namin side trip for our Umrah. So ano ito mga holy mosque? Ito yung nasa Saudi, tama? Yes, yung tatlo po yung holy mosque na pinag-utos ng Islam na puntahan. Una yung Masjid ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Ang pangalawa yung Masjid al-Haram sa Makkatul Mukarramah. Ang pangatlo po yung Masjid al-Aqsa sa Jerusalem sa Palestine. So talagang every year dapat puntahan. Yes. Meron po. bang parang special occasion o any time of the year pwedeng puntahan? Yes, yung special po doon is yung Hajj time po. Yung Hajj time, yung dalawang mosque na pinupuntahan, Madina at saka sa Makkah. Yun ang kasi ang belief po ng Muslim, ang isang prayer sa Masjid al-Haram sa Masjid al-Aqsa, Masjid al-Nabawi sa Madina, multiplied by 1,000. Pero yung sa Masjid al-Haram sa Makkah, ang bawat prayer po is multiplied by 100,000. So kung nagpe-pray ka dito sa Pilipinas, times 1 lang ang reward or times 10 lang, maximum times 10. Kung doon ka sa Makkah, times 100,000. Ibig sabihin, kapag nagpray ka ng itong time, zuhur time, magpray ka, 100,000 zuhur ang reward. Kaya pinag-iipunan po. So lahat excited talagang pumunta. Yes, dahil sa laki po ng reward na hindi mo makukuha sa ibang mosque ang reward. Ganon din po sa Masjid al-Aqsa sa Palestine. Multiplied din po by 500 sa ibang narration, multiplied by 1,000. So pinupuntahan po namin yung Masjid al-Aqsa sa Palestine. Kahit nagkakaroon ng war, open pa rin po doon sa mga Pilipino. Ilang oras yung travel from Saudi to Palestine? From Saudi to Palestine, dumadaan po kami ng Jordan. So, mga nasa 1 oras po from Saudi to Jordan. Then from Jordan, by land na po, magbabas kami papunta sa Palestine. Nasa 30 minutes lang po, darating ka na sa border. Yes. Ano yung usually nilalapit sa inyo ng inyong mga client?
Usually po yung maraming nag-a-avail sa amin, Hajj at saka sa Umrah. Maraming gustong magpunta ng Palestine, ng Masjid al-Aqsa sa Palestine, pero natatakot dahil sa nagkakaroon nga ng war. Oo. Yan. Pero hindi naman dun sa area ng pinupuntahan namin, malayo din naman po yung Gaza. Meron din kayo mga educational tour? Yes po, educational tour. Every nagtutour po kami, ako po talaga sumasama ako yung tour guide po nila. Hands-on. So, yes po, ang bawat lugar na pinupuntahan namin ay ini-explain po namin sa kanila, ito yung Masjid Al-Haram, ito yung Masjid Quba, ito yung Mount of Uhud, ito yung Arafah, ano yung mga rewards, ano yung mga kabutihan, ano yung mga nangyari na sa panahon ng parang mga propeta. Parang historical significance ng mga lugar. Yes po. Oo, di ba? Nakakatuwa. Partner Cherry. Yes. May tanong ko lang ka partner Wela, no? Ano ho yung kaibahan ho ninyong yung travel agency ho ninyo kumpara ho sa ibang kumpanya? Ano ho yung masasabi yung mas angat ho kayo na wala ho sa kanila na ibinibigay ho na serbisyo ni Hajj and Umrah Plan Incorporated? Yes po. Actually po, karamihan sa mga agency, iba po yung services nila like tour package sa mga other countries. Sa amin po nakafocus po talaga kami sa Hajj, sa Umrah, at saka yung tour sa Islamic country. Lalong-lalo na po yung services namin, isa sa services namin, yung Hajj Savings Plan. Masasabi ko po kung mayroon man, pero kami po yung naunang nagsagawa ng Hajj Savings Plan dito sa Pilipinas. So, alhamdulillah, kami po ay natutuwa na marami nang nag-avail at natutuwa din kami na marami rin gumaya ng aming services na Hajj and Umrah Plan. Marami na rin po gumawa ng Hajj Savings Plan, pero hindi ko po alam kung mayroon nang nag-avail sa kanila. Pero sa amin, sure po mayroon na talaga nag-avail. Doon sa 10 years ng inyong paglilingkod dyan sa Hajj and Umrah Plan, ano yung parang nakita mong changes? Nung nagsisimula ka, ano yung challenges? Tapos ngayon, ano na yung mga success na na-achieve ninyo? Yes, actually po, nung 2015, nagsimula po ako sa 10 pilgrims lang po mula sa aking family. So, hanggang dumating po tayo sa ngayon, umabot na po Mag-isa tayo ka ng lang 10 noon? years. Opo, mag-isa lang po ako noon. Sa Hajj po namin that time 10 pa lang. And then pagka next year po bumaba po, 5 lang po yung aming mga Hajj. Then umabot ng 20, 40, 80. So sa ngayon po more hundreds na po yung nag-Hajj sa amin. At sa Umrah marami na po, minsan po umaabot ng 500 Dami. sa buwan ng Ramadan, at sa December po napakarami po, more than 500 po yung nag-avail po sa amin. So yun po, kami ay natutuwa dahil sa tiwala ng mga tao sa amin, at ginagandahan po namin ang aming mga serbisyo. Sa mga challenges po na face po namin, yung kahirapan po ng pag-ipon po ng pera sa mga gustong mag-Hajj, kasi ang package po ngayon is nasa 340 to 350,000, so malaking amount po yun. Kaya ang solusyon po na ginawa namin ay nagtayo po kami ng Hajj Savings Plan upang monthly po magkakaroon sila ng savings para sa kanilang Hajj, at maging priority po nila, lalong-lalo na yung mga government employee po na inaasahan nila makapag-Hajj sila after pa ng kanilang serbisyo sa kanilang retirement. So nahihirapan po sila kasi ang ritual po ng Hajj ay maglalakad ka, mainit yung lugar. Kaya naisipan po namin na while waiting for your retirement, mag-ipon ka na habang bata pa, dahan-dahan ka mag-ipon ka habang kaya pa ng sarili mo magsagawa ng Hajj. So yun po ang solusyon sa mga challenge na ng bawat Muslim na gustong mag-Hajj. At naranasan din po namin, nagkakaroon po kami ng problema sa mga airlines kasi kung on the spot ka na po bibili ng ticket, napakamahal na po. Or minsan wala na rin pong available. Kung kaya't nakipag-partner po kami sa mga airlines like Saudi Airlines, Oman, Turkish Airline, Emirates, marami pong mga airline na nakipag-partner kami upang magkaroon kami ng early reservation sa kanila. So may mga challenges po din na naranasan namin, like yung mga matatanda na nag-a-avail sa amin ng Hajj. So
nagkakaroon sila ng health problem, kung kaya't ang ginawa po namin, nagdala po kami ng sarili naming doktor, Ayun. ng sarili naming nurse, upang ma-assist po yung mga pilgrims po natin, magamot po sila, at may mga staff din po kami na sinasama upang mag-assist po lalong-lalo na sa mga matatanda po. Di ba? Ginawa nyo ng solusyon agad. Yes po. Yun yung magandang customer service. Kung ano yung kailangan ng inyong mga customer, ibibigay agad. Ano yung pwede mo ma-share na hindi mo malilimutang experience o magandang customer service na naibigay ninyo? Yung services po namin, ito po, although mayroon naman po sa iba, pero sa amin, like yung sa medical team, mayroon po kami, wala po sa iba. At sa mga umrah po namin, although po yung Hajj po is under po siya ng NCMF, so sila po yung gumagawa ng package. Pero sa umrah po, privately, kami po talaga yung direct sa Saudi Arabia. Kaya sa mga pagkain po, pag pumupunta ka sa Saudi, mahihirapan ka ng Filipino food. Usually po, meat po talaga yung sineserve doon. Mahirapan ka maghanap ng plain rice. Mahirapan ka maghanap ng isda, Pinoy, ng gulay. kanin talaga. Yes po. Yung Pinoy po kasi kahit gaano kaganda yung serbisyo mo, kung hindi maganda yung food, hindi pa rin maganda. Kaya inaayos po namin yung pagkain. Kami po ay nagko-customize. Nagkakaroon po kami ng partnership with catering services sa Saudi Arabia. So kung ano yung gusto natin pagkain, yun po ang siniserve namin. So yun, natutuwa po yung mga pilgrims namin. Ang sabi nga nila, hindi na nabawasan yung pocket money nila dahil pinoprovide na rin po namin yung mga pagkain sa kanila. So at sa paglalakbay po natin ng Hajj at saka Umrah, kasama po talaga yung educational doon. Tinuturuan po talaga natin bawat lugar na pinupuntahan natin, ini-explain po natin sa kanila kung ano yung lugar na yan, ano yung reward ng pagpunta natin dito. Kasi yun talaga ang pinupuntahan, yung reward na makukuha ng bawat Muslim pilgrim sa lugar na yon. Yes, saludo ho kami sa Hajj and Umrah Plan po Incorporated ho sa pagbibigay ho ng solusyon sa pangailangan ho ng ating mga kababayang Muslim. Bukod ho sa Hajj and Umrah ho na proyekto ho, ano po yung inyong ginagawa ng inyong kumpanya para ho makatulong sa komunidad? May mga outreach program din ho ba sila? Yes po, mayroon po tayo. Actually, yung Hajj and Umrah Plan, nag-sponsor po siya ng mga Muslim na nag-aaral sa Arabic po. Like sa Markaz Al-Iman, si Hajj and Umrah Plan po ang sponsor ng kanilang pag-aaral, pagbibigay ng sweldo sa mga guro, at yung mga estudyante po nag-aaral doon, stay in po sila. So libre na yung pagkain nila, libre na yung accommodation nila, libre na po lahat. So si Hajj and Umrah Plan po yung nagbibigay full support, 100% po galing sa Hajj and Umrah Plan ang support sa mga nag-aaral ng Arabic at saka sa Quran sa Markaz Al-Iman. At mayroon din po tayong serbisyo po pag magkaroon po ng mga calamity, tumutulong din po ang Hajj and Umrah Plan. So sa ngayon po, yung Hajj and Umrah Plan, mayroon din po na scholarship program sa Cebu ngayon, Southwestern University, mayroon po tayong mga estudyante doon na nag-aaral. Full support po ng Hajj and Umrah Plan. Sa mga other Arabic countries din po, may mga nag-aaral doon, tumutulong din po yung Hajj and Umrah Plan. So hindi po yung tayo po ay masaya, natutuwa po tayo sa mga nag-uumrah sa atin dahil yung income po na nakukuha ng Hajj and Umrah Plan, hindi po pang sarili natin. Tinutulong po natin sa mga community po. Kaya lang pinagpapala ang inyong business. Dahil hindi lang siya parang business lang. Tumutulong din kayo sa komunidad. Yes po. Kasi po tayo po ay naniniwala po tayo na walang taong nilikha ng Panginoon dito sa mundo na ito, kundi mayroon na pong budget para sa Kanya. Kaya nag-a-adapt po tayo ng mga estudyante, pag-aralan upang makapag-aral sila. Tayo po yung gumagastos lahat. So ibig sabihin po, pag mayroon na siyang budget mula sa Panginoon dito sa mundong ito, pag kinuha po natin siya, ibig sabihin po, hindi rin po yung mapuputol yung
yung budget po na na binigay sa kanya ng Panginoon. So kung hindi na po galing sa kanyang magulang ang kanyang let's say pagkain o pang araw-araw na pangailangan, idadaan po yun sa atin. So dinadaan po sa Hajj and Umrah plan ang kanilang risk kumbaga, at doon po ibibigay natin sa kanila. Kaya dumadami po talaga. At saka yung pagtumutulong ka, yung dasal ng taong tinutulungan mo, nanalangin po sila upang maging successful ka o pagpalain ka. So kaya nararamdaman po natin pag tumutulong ka, yung ibabalik sa iyo mas marami kaysa yung nabawas. Tama. Ayan. Tama po Doon yun. sa mga gustong mag-avail ng inyong mga serbisyo, paano kayo kontakin? Saan kayo pwedeng hanapin? Pag nag-book ba, kailangan advance ng buwan or weeks? Paano Yes ba? po, kung sino po ang gustong mag-Hajj ngayong 2026 po, open na po yung ating registration. At kailangan po mag-early talaga kasi limited slot lang po ang binibigay ng Saudi Arabia sa mga gustong mag-Hajj. Sa Umrah naman po, mayroon po tayong Umrah, may monthly Umrah po tayo. At yung pinaka-season po ng Umrah is December at saka Ramadan time po. So sa mga gustong mag-Umrah, magpunta na po kayo sa may branch po tayo dito sa Manila sa Rojas Boulevard, Ermita, at mayroon po tayo sa KCC Mall of Zamboanga, at mayroon po tayo sa KCC Mall ng Cotabato. So pwede po kayo pumunta dyan sa mga branches na yan, at pwede po kayo tumawag sa aming number 0927-819-5203. May WhatsApp po yung number na yan, at pwede rin po kayo bumisita sa aming Facebook page po, Hajj and Umrah Plan, at sa website po natin, www.hajjandumrah.ph po. Pwede po kayo pumunta dyan. Ayun. Doon naman sa mga gustong mag-start ng kanilang sariling negosyo, ano sa tingin mo ang dapat nilang karakter? Ano yung dapat nilang paghandaan? Opo, sa mga gusto po magnegosyo po, kahit anong negosyo po, una po sa aming paniniwala, ang aking paniniwala po ay ang profit or income po hindi po dapat natin inuuna. Dapat po inuuna natin ang serbisyo, pagandahin po yung serbisyo natin. Kasi po yung pag-income, yung unang iniisip mo, minsan gagawa ka ng hindi maganda. Gagawa ka ng kahit anong paraan, basta kumita ka lang. Pero pag inuna mo yung serbisyo, talagang mapaganda mo yung serbisyo na yun. Kahit gagastos ka, kahit kunti lang yung income mo, pero pag maganda yung serbisyo mo, dadami at dadami pa rin yung mag-a-avail ng mga serbisyo mo. Yes, tama ka dyan ka partner. At syempre, kung mayroon na lamang ho kayong isang mensahe po na gustong iwan para ho sa mga kapatid nating Muslim na nangangarap din hong makapag-Hajj at Umrah, pero natatakot ho sila dahil nga ho sa nabanggit ninyong kalaki ng gastusin kanina lamang ho. Ano ho yung inyong may bibigay na advice po para po sa kanila? Opo, sa mga kapatid natin Muslim, tandaan po natin ang pag-Hajj, ito po ay invitation ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay invitation ng ating Panginoon. So kapag na-invite ka, walang makakapigil sa'yo. May pera ka man o wala pera o wala kang pera. Ang pinaka-importante dyan yung intention mo na gustong-gusto mo talaga mag-Hajj at ibigay mo yung trust sa Allah. Ibigay mo yung trust mo sa Panginoon. Yun po ang dapat natin tandaan. At hindi po lahat ng mayaman ay nakaka-Hajj. Marami po yung mahihirap na nakapag-Hajj. Kung kaya't po yung intention po natin na dapat lakasan natin at isama natin ang dasal, ang dua. Ipagdasal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay ma-invite niya sa banal na lugar, na tayo ay makapagsagawa ng Hajj. At tandaan po natin, ang pag-Hajj po, ito po ay compulsory sa bawat Muslim na may kakayanan. Mayroon siyang kaya panggastos at kaya ng sarili niya isagawa ang ritual ng Hajj. Ito po ay napakalaking gantimpala na makukuha natin mula sa ating Panginoon, sapagkat sinabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus walam yapsuk raja'a kayawmi waladat ummuhu. Kung sino man ang nag-Hajj at hindi siya gumawa ng kasalanan nung siya ay nasa Hajj, babalik siya sa kanyang lugar ay para siyang bagong isinilang ng kanyang nanay. Ibig sabihin, pinatawad na ng Panginoon ang kanyang mga kasalanan. Kung kaya't ang reward po ng pag-Hajj ay
sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ang hajj na tinanggap ng Allah, ng Panginoon, walang katumbas na ibibigay sa kanya maliban sa paraiso. So kapag ikaw ay binigyan ng paraiso, kumpleto na po, andyan na po lahat. Hindi na kailangan i-mention kung ano-ano pa. Kumpleto na po. Ang pinaka-importante, paano ka makapasok sa paraiso. Ang pag-hajj siya yung paraan na ikaw ay makakapasok sa paraiso. So dapat po yung pag-hajj gawin po priority ng bawat Muslim. Kung mayroon siyang income, dapat mag-save siya para sa Hajj niya. Hindi yung igagastos niya, saka na lang siya mag-Hajj pag may matira. Wala pong matira pag ganun. Liban na lang sa mga taong mayayaman. Sa Indonesia, ang daming nag-Hajj sa kanila. Hindi naman talaga lahat ng Indonesian ay mayayaman. Hindi naman po, pero po, priority lang po talaga nila na magkaroon sila ng Hajj. Ganon din po sa Malaysia. Priority na lang yung pag-Hajj. Kung gawin priority ng bawat Muslim ang pag-Hajj, mag-avail po sila ng Hajj Savings Plan. Mag-avail siya ng 10 years. More than 3,000 pesos lang po ang kanyang monthly after 10 years. Makaka-Hajj na siya. Kung ginawa niya po yun ay priority ang kanyang pag-Hajj. Pero kung sasabihin niya, pag saka na lang, pag mayaman na ako, paano kung hindi ka yayaman, hindi ka na makaka-Hajj. So ang pag-Hajj po, ito ay pinaka-importante kasi isa po siya sa pillars of Islam. Dapat po gawin ng bawat Muslim na may kakayanan na siya ay magsagawa ng Hajj. Doon naman sa ating mga kapatid na non-Muslim, pwede ba sila mag-avail ng inyong mga tours, yung mga halal tours? Yes po, pwede po sila mag-avail ng aming mga tours, no. Hindi lang po sila pwede pumasok sa Madina at saka sa Makkah. Pwede po sila mag-avail sa Jeddah, sa Riyadh, sa Jordan, sa Egypt, sa Jerusalem. Pwede po kasi yung Jerusalem, kahit kami po mga Muslim, pag pumupunta kami doon sa Masjid al-Aqsa, hindi lang po yung Masjid al-Aqsa yung pinupuntahan namin. Kasi yung sa Jerusalem po, holy places po ng Muslim, ng Christian at Jewish, saka yung Jews. So pinupuntahan po namin yung mga holy sepulchres, kung saan sinasabi ng Christian na doon pinako si Jesus Christ. Kasi yung Muslim po, kami po ay mahal din po namin si Jesus Christ. Tinatawag namin siya si Isa alaihi salatu wassalam. So kabilang po siya sa propeta ng Islam. Kaya pinupuntahan po namin yung mga church, yung mga simbahan doon. Iba lang po talaga yung paniniwala ng Muslim at saka sa Christian. So ini-explain po namin sa mga Muslim yung paniniwala ng Christian dito sa simbahan na ito, paniniwala ng Muslim dito sa simbahan na ito, paniniwala ng Muslim at saka Christian about Mama Mary, about Maryam, about Jesus Christ, Isa alaihi salatu wassalam. So para po magkaroon ng para informative. Yes po. So pwede po mag-avail yung mga Christian kung gusto nilang pumunta doon sa lugar na yon. Yes po. Kasi mahilig kami mag-travel ka, partner Cherry. Pero nakulang na yung oras natin. So maraming salamat po muli kay ka-partner Sheikh Zanzibar Jamahali, ang President and CEO ng Hajj and Umrah Plan Incorporated. Sana po ay marami kayo natutunan. Mamaya isa pang special na panauhin ng ating makakasama sa pagbabalik yan na